Ang teritoryo ng Pilipinas, mga kababayan, patagong pinasok ng China gamit ang high-tech weapons. Matindi to, mga kababayan, no? Talagang hindi tumitigil ang China, no? Talagang hindi sila tumitigil sa kaka-spy sa ating karagatan dyan sa West Philippine Sea, no? Malupit talaga to, no? Tingnan, no? Buti na lang sumabla yung kanilang high-tech weapons, no? So, itong ating bibigyan ng reaction video, komentaryo, question, criticism, at kung ano man inyong sa loobin dyan, pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba. Kasi itong issue na to maiinit na issue to, no? Mainit na balita to tungkol sa ating West Philippine Sea. Lalong-lalo na itong China na to, no? Napakalupit. Ito yung number 1 kaaway talaga ng Pilipinas. So talagang ito yung nangangamkam ng ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay, so ayan ang pamagat ng ating bibigyan ng ng komentaryo. So okay mga guys, no, mga kababayan. So bago tayo mag-umpisa, please like and subscribe na lang muna sa atin Please paki-like na lang at subscribe na lang ating YouTube channel Okay, then also please maka-subscribe din kay Ariel TV. So itong video na to sa kanya so, bibigyan natin ng mainit na komentaryo at reaction to. Dahil sa itong mga in-check na to so talagang sumusobra na, no? So okay, no? So umpisa na natin mga guys. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, delikado ito, China patagong pinapasok ang Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Yes, manatiling nakatutok sa aming TV. channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Kasalukuyang nagsasagawa ng isang malalimang investigasyon ng Philippine Navy, kaugnay sa pagkakarecover sa umano'y isang Chinese submersible drone sa bisinidad ng San Pascual sa Masbate City noong Lunes. Ang nasabing remotely operated drone ay nadiskubri ng mga mangingisda at kanilang na-turnover sa PNP, ayon kay AFP Public Affairs Chief, Colonel Xerxes Trinidad. Iniimbestigahan na ng Philippine Navy ito upang matukoy kung saan ito galing at ano ang purpose nito. Binigyang diin. Okay, no, tingnan nyo naman. Ayan yung mga mga submersible submarine ng China na pinasok nila sa ating karagatan para mag-survey, magmanman at mag-spy. Matindi tong China na to, no? Ini Trinidad ang kahalagahan ng kolaborasyon sa mga lokal na mangingisda at maritime stakeholders. Pinuri ng AFP ang pagiging listo at ang patuloy na suporta sa pagbibigay ng impormasyon kaugnay sa mga kahinahinalang aktibidad. Inimok din ng AFP ang ating mga mangingisda na ipagpatuloy ang kooperasyon at pagbibigay ng mahalagang impormasyon upang matiyak epektibong pagbabantay sa ating mga karagatan. Teka, no? Ang nakakita pala dyan sa submersible submarine ng China mangingisda pa talaga, mangingisda. Matindi talaga, wala talaga akong masabi, no? Pwede rin kayo mag-comments dyan sa baba, mga kababayan. Kasi taka ako, mangingisda ang unang nakakita o naka-detect sa sa gawa ng ng China. Ito yung submersible submersible submarine. Dapat nga, 'di ba? Dapat yung unang makadetect yan, 'di ba? Dapat 'di ba yung mga kinaukulan, no? 'Di ba? Dahil sila ang may high-tech na gamit. Nagtataka lang naman ako bakit mangingisda pa. Siniguro ni Trinidad na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay fully committed upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating maritime domain, pagtiyak pa ng opisyal na lahat ng military resources ay mobilized upang tugunan ang mga sitwasyon na may pag-iingat. Suspetya naman ng isang mambabatas na matagal nang nagsasagawa ng malalimang intelligence gathering ang China sa karagatan ng Pilipinas. Yes. Ito'y matapos na recover ang isang submersible drone sa karagatan ng Masbate nitong Lunes na pinaniniwala ang pag-aari ng China. Ayon kay Surigao del Norte Representatives Robert Case Barbers, malaki ang posibilidad na matagal nang nagsasagawa ng intel monitoring sa ating karagatan ang China at posible kasama dito ang mga datos hinggil sa deuterium.
Paliwanag ni Barbers ang deuterium ay malawak na ginagamit sa prototype fusion reactors at mayroon itong application na magagamit para sa military, industrial at scientific fields. Ayon sa kongresista sa nuclear fusion reactors, ginagamit ito bilang tracer o taga-subaybay at responsable sa pagbagal sa neutrons sa mga heavy water moderated fission reactors. Binigyang diin ni Barbers dahil sa lumalaking pandaigdigang karera upang makahanap ng mga nababagong mapagkukunan ng gasolina o enerhiya, tulad ng deuterium na matatagpuan lamang sa malalim na dagat sa eastern seaboard ng bansa, hindi malayo na nais din ng China na makuha ito. Ang na-recover na China underwater drone na may markang HY-119 ay tumutukoy sa isang underwater navigation at communication device na nagbibigay daan sa mga underwater vessel na makipag-ugnayan sa mga surface unit o satellite at magpadala at tumanggap ng data, voice message at navigation information. Sinabi ni Barbers na kakabahala ang mga ganitong aksyon ng China. Muling nananawagan si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa Defense Department na magtayo ng naval facility sa Surigao del Norte sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, na layong protektahan ang eastern seaboard ng bansa mula sa mga smugglers at mga dayuhang nang hindi masok. Ginawa ni Barbers ang apela kasunod ng plano ng Department of National Defense na magtayo ng naval facility sa loob ng FIVIDEC Industrial Authority Business Complex sa Misamis Oriental. Nasa 30 kilometro ang layo ng FIVIDEC sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Nilinaw ni Barbers na hindi nito kini-question ang logic at wisdom sa likod ng planong pagtayo ng EDCA Naval Site FIVIDEC Facility, subalit sa tingin ng mambabatas na magiging masinop tayo na huwag ihalo ang business complex sa military complex. Binigyang diin ni Barbers na matagal na nilang inaalok ang kanilang probinsya na doon magtayo ng EDCA Naval Site, lalo at noong Lunes na recover ng mga mangingisda ang isang underwater drone ng China sa karagatan ng San Pascual, Masbate noong Lunes. Well, partner, wala pa tayong kumbaga tinatawag na definitive result ng ating investigasyon kasi ito ay nakuha ng mga mangingisda just a few days ago, no? At na-turnovers. Ito na naman mga kababayan, inuulit na naman, mga mangingisda lang ang nakakita na sa submersible drone ng China. Sa Philippine National Police at ngayon nasa pangangalaga na ng Philippine Navy. Ngayon, alam niyo naman kasi yung mga drone kung saan-saan naman nanggagaling yan, no? It could have come from anywhere. Kaya ang ginagawa natin ngayon ay dinidetermine natin itong drone na ito, saan ba ito nanggaling, ano yung mga specifics nito, ano yung mga na-monitor natin mga vessels na dumaan dyan sa may lugar na yan para ma-determine natin kung saan ba talaga nanggaling. No? As of now... Okay. Kung sa ngayon, kung ako yan mga kababayan, kung ako yan mga kababayan, kung akong pagka sa opinion ko bubuksan ko yan para malaman ko. Kumbaga bubuksan yung kaloob-looban yan May mga tornilyo yan sa loob Bubuksan ko yan kung ano mga laman yan. Diyan iimbestigahan ko kung para sa opinion ko lang di ba mga guys. Pero naman pwede rin naman kayo magkomentaryo diyan sa baba mga kababayan. Ang investigasyon ng Armed Forces of the Philippines ay ongoing pa at hindi pa natin masasabi kung itong drone ba ito ay nanggaling sa isang particular na bansa. ADG John, follow-up question po muli galing kay Chino Gaston. Will we return this underwater drone sa China o sabi nyo nga kanina hindi pa alam sa bansa na kung malalaman kung saan ito galing? Well, since unang-una, wala pa namang nagsasabi na sa kanila yan. Pangalawa, sinusuri pa natin yung drone based doon sa kung anong nakasulat doon, yung mga indications na nandyan sa drone na yan, at yung specifics ng kanyang location kung saan siya nahanap. So, sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano ba yung magiging susunod na hakbang natin. No? Siguro, pagbigyan na lang natin ang ating mga investigators to finally come to a definitive conclusion tungkol sa pinagmulan nitong drone na ito. But of course, inaalam talaga natin yung punot dulo nito, no? Kasi meron tong national security implications. Very obviously, itong drone na ito is used for reconnaissance and surveillance, no? So it's imperative for the Philippines to determine kung
saan ito nanggaling at atong ginagawa nito sa loob ng ating archipelagic waters. Oh, yes. So, yan nga yung Yung ngayon, no? Kung ako yan talaga, no, hindi ko isusoli yan. So, kung para sa akin opinion, hindi ko isusoli yan kung sa China man yan nanggaling. Ang gagawin ko diyan, bubulat-bulatin ko yan, bibiyakin ko yan, no. Kung kung anong laman loob niya, no. Kasi ayan nakakabahala yan eh. Once na maibalik uli sa China yan, sigurado yan ha. So, tuwan-tuwa ang China, no. dahil nakakuha ng mga data yan eh. Nakakuha na yan, tapos na makakuha ng data yan sa Pilipinas. Ngayon, kung ibabalik ng gobyerno ng Pilipinas sa China, bahala na sila. Pero napakahirap naman yun, ibabalik. Kung ako na, sisirain ko yan eh. konektado dyan ang huling tanong ni Chino Gaston na kung ito raw ba ay incursion or violation ng territorial sea natin. It's too early to say, partner, no? Mahirap mag-speculate as to the possible motives of this drone, no? Kasi kung lalabas dito na it comes from this certain country at ang ginagawa niya ay illegal, then we can say, no? And make up. Malinaw na malinaw yan. Illegal yan, no? Pumasok sa ating teritoryo. Maliwanag na maliwanag. Under surveillance, spy yan eh. Spy ba tawag dyan? Ganun yan. Conclusion. As of now, hindi mahirap mag-speculate, no? Let's just give our authorities enough time para matapos nila yung kanilang investigasyon. We're also coordinating very closely with our foreign counterparts para malaman natin, para makakuha pa tayo ng additional information tungkol dito. Kasi ang nakakabahala kasi nito ay nasa more or less archipelagic waters ng ating bansa. Kasi sa loob siya, nasa Masbate area siya ng Bicol Region. Tingnan mo ha. Isa pa pong tanong mula nasa Masbate. Ibig sabihin talaga nasa katubigan na ng Pilipinas, no? Kumukuha ng data. O kung ano man anong ginagawa ng Chinese drone na to, no, sa ating karagatan. Nakakatakot yan. Si Ryan Lacanlale ng UNTV. Bagamat alam natin na under review pa yung nakita na drone, ano daw po yung function ng drone na ito base dun sa initial na pag-review at hindi daw po babanta ito sa ating seguridad? Well, lumalabas no sa initial na pagtingin natin dito sa drone na ito, this is an unmanned drone, no? It is a reconnaissance and surveillance drone, no? That's based on our early assumptions. Yun pa lamang yung masasabi natin sa publiko as of now. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. Okay mga guys, no, tingnan nyo naman ha, na talagang malupit pong China, no, ang kanilang submersible drone. Talagang pinasok na talaga ang Pilipinas, no. So malupit talaga. Para sa akin talaga inuulit-ulit, no. Huwag nang ibalik yan sa China. Kasi parang tayo niyan eh, para tayong mamaliitin uli ng China pag ibinalik yan, no. Saka isa pa, may mga data na nakuha yan, no. Para sa akin so kumbaga nakuha na nila yung data ng Pilipinas. Kung ano man yun nung sa loob ng gusto nilang makuha. So okay, no mga guys, no. So hanggang dito lang tayo mga kababayan. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Sa ganon, may kalat pa ni YouTube ang ating video sa mga iba pang mga kababayan natin.